Palakpakan po natin ang magaling na mayor, Mayor Vico Soto! Magandang Barangay Ugong, kamusta po kayo? Grabe. Parang punong-puno ang Bernal hanggang dun sa dulo. Yung mga nandun sa dulo sa bandang kanan, naririnig niyo po ba kami? Yung nandito sa kaliwa, okay pa ba kayo dyan? Yung mga nakaupo, ay. Yung mga nandito sa gitna, sa intersection, sigurado kayo po yung maaga kanina, kaya nasa VIP section po kayo. Yung mga nakatayo sa likod, Tita Edith! Grabe, Barangay Ugong, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Yung mga nasa likod ng tarp! Siyempre, wag din nating kalimutan ng mga kaibigan natin na nakaupo sa upper box. Ano po? Nagtago si ate. Huwag niyo kasi tingnan. Gandang hapon po. Musta kayo dyan? Kung may tao sa bubong. Ingat ka dyan, kuya. Grabe. Maraming salamat po sa inyo. Nabanggit ni Councilor Simon yung pagpapalawak ng Tapat Microfinance Loan Program natin, iba't ibang livelihood program natin, pagban ng Pogo. Nabanggit ni Councilor Pau Santiago ang pagpapalawak natin ng local senior pension. Meron po ba ditong mga senior high school? Senior high school pa lang po kayo? Senior citizen pala, senior citizen. Ayan, ang mga nagagandahang senior nandito po sa harap. Talaga naman. Diba, nagsimula tayo 2022, bago lang yung programa natin, Tita Edith. Sinimulan natin sa mga walang-wala po talaga. Local senior pension. Ngayon, wala pang 3 taon ang nakalipas. Nag-i-expand na tayo para makasama rin yung may mga maliliit na SS pension hanggang 4,000. Sino po dito may SS na maliit? Ayan. Yung hanggang 4,000 pesos po. Ngayong taon, kwalipikado na rin kayo sa ating local senior pension. Naikwento rin ni Konsehal Volta yung mga benepisyo natin para sa TODA, para sa maliliit na manininda, pati sa mega market natin, nagbaba tayo ng renta nila. Yung sa mga ambulant vendors, yung sa libreng prangkisa, sa tricycle, marami pa pong iba. Nakwento ni Coach Paul. Si Coach Paul, hindi nga nanalo ng 2022 pero nagtrabaho pa rin. Yung kinuwento ni Coach Paul, nagtayo tayo ng CSO Academy para mapalalim pa yung level ng pakikilahok ng taong bayan sa gawain ng ating gobyerno para hindi yung kami-kami lang ang nakakaalam kung ano nangyayari sa ating gobyerno. Nakwento ni Konsehal Kiko yung tulong natin para sa mahigit 3,000 pamilya Pasigueño na dekada nang namumroblema tungkol sa lupa nila. More than 3,000 Pasigueño families nitong nakaraan 3 taon na tulungan natin para mapasa kanila ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Nakwento po ni Councilor Eric ang pagpapa-upgrade natin ng ating mga ospital. Yung sa PCGH at yung pinakamalaki pong ginagawa natin ngayon, yung Child Soap ay in-upgrade para maging level 2 General Hospital. Kung dati nasa 60 beds lang po siya na pambata kaya maliit, ngayon nasa 120 beds na po na pangmatanda. Yung sa scholarship natin, ngayon, hindi lang sa may 25,000 scholars tayo, kundi meron pa tayong Pag-asa Scholarship Program. Kanina, pagbaba ko pa lang ng sasakyan, may nakasalubong na ako kaagad na Pag-asa Scholar. Nag-aaral sa Arellano. Libre, sagot ng LGU. Ang buong tuition, hindi lang bahagi, kundi buong tuition po. Yan at marami pa pong iba. Hindi ko na po isa-isahin. Ang punto ko lamang po ay ang layo na narating natin. Pero yung mga naikwento ng ating mga konsyal, yung mga achievement, accomplishment na iyan, mga bagong programa, mga lumang programa na ini-expand, yung mga bagong gawa. Dito sa Barangay Ugong, nakailang Kapgoya. Good afternoon po, Kapgoya.
Dito lang sa Barangay Ugong, hindi ko lang mabilang kung ilan ng inauguration na naganap dahil sa mga bagong gawa na drainage, yung mga meron po tayong ibang ginawa. Dekada na po yan na hindi nagpapagawa pero natapos po natin itong termino na ito. Marami po. Pero ang pinaka-importante po ay itong mga nakikita natin ngayon. Yung mga natatamasa nating benepisyo, yung mga pagpapalawak natin ng mga programa ng ating pamahalaan. Ito na po yung mga bunga ng pakikipaglaban natin mula 2019. Nakipaglaban tayo para itaguyod ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Lumaban tayo para labanan ang korupsyon. Lumaban tayo at nagtrabaho tayo para linisin ang ating pamahalaan. Nandito na po tayo ngayon mga kaibigan. Kung kaibigan, di naman natin sila na kumbaga sa totoo, iba naman sa kanila, tinuturing ko pa rin naman kaibigan hanggang ngayon. Pero ang hirap po pag hindi natin kapareho ng prinsipyo. Kaya ito ang pakiusap ko po sa inyo. Itong laban natin, hindi po talaga biro. Bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Sana, wag nyo naman po ako bigyan ng mga kasama na gustong lumiko, samantalang gusto nating padiretso tayo bilang isang lungsod. Sana, ang isipin po natin, sino po dito, kita ko maraming senior, sino po sa mga senior natin mahilig maglaro ng bingo? Di ba sa bingo, pag sinabing blackout, ano pong ibig sabihin nun? Dapat lahat. Pag sinabi lahat, dapat tumama lahat. Pag may isang kulang, may premyo ba yun? Wala. Kailangan kumpleto. Ganon din po sa atin ngayon. Hindi pwedeng 1, 2, 3, 4 o 5. Mas maganda, kasama po natin lahat para kung ano yung mga layunin natin, ano yung adikain natin para sa ating lungsod, magawa natin ng maayos na nagkakaisa po tayo at wala na tayong mga sakit sa ulo na hindi naman kailangan. Mga kaibigan, ngayong 2025, vote straight, Giting ng Pasig. At kung ganun po yung naging problema ko noong 2019 na inaayos natin, nililinis natin, pati sa mga departamento natin, nag-aayos tayo, kung hindi aligned ang tanggalin, i-promote kung maganda yung ginagawa. 99% ng korupsyon, masasabi natin, naayos natin, nalinis natin. Pero kung ganun yung 2019 hanggang 2022, may mga pagkakataon na ang hirap. Noong 2022, may maganda pong nangyari. 2022, nagkaroon tayo ng mayorya sa konseho at nagkaroon tayo ng vice mayor na napakahusay. Ang vice mayor po, ang pinaka-trabaho niyan ay tagapangasiwa siya ng ating sanggunian panlungsod. Tagapangasiwa, ibig sabihin, presiding officer. So, kailangan maayos, kailangan marunong, kailangan din matibay. Buti na lang, noong 2022, nagkaroon tayo ng matibay at hindi lang matibay, kundi tapat, matalino, at professional na vice mayor. Hindi uma-absent. Laging nandun. May meeting kami, 8 a.m., 7:59, nandun na po siya. Yan po ang ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. At syempre, sa congressman siguro, alam na po natin yon. Sino po ang congressman natin? Nabasa niyo na ba yung pamaypay niya? Pag may oras po kayo, basahin niyo po yan. Kung gusto niyo, search niyo sa Facebook yung page niya. Pag nakita niyo yung mga accomplishment niya, sigurado po ako. Gaya ko, pag nababasa ko yung mga accomplishment niya, sobrang proud ko na taga-Pasig ang congressman na yan. Roman Romulo. At syempre, hindi pwedeng congressman, vice mayor lang, pati ang ating mga konsel. Nabanggit ko na naman yung 6 sa kanila. Si Coach Paul, nakagat pa nga ng aso kanina sa may ilog. Oo, sa Tawiran, nakagat si Coach Paul. Pero sabi nga ni Konsyal Kiko, swerte daw yun. Kasi si Konsyal Kiko, 2 beses natalo. Sa pangatlong pagkakataon, nakagat siya ng aso, nanalo na. Si Coach Paul,
hindi sinuwerte nung unang takbo, pangalawang takbo, nakagat ng aso, mananalo na rin. Si Konsyal Volta, nung bata, kinagat ng aso, namatay yung aso. Hindi ko masasagot kung bakit. True story po yan, mga kaibigan. Si Chairman Eric naman, takot talaga ang aso kay Eric Gonzales. Ano? May nakalimutan po ba ako? Councilor Simon, nakagat ka na ba ng aso? Siyempre, hindi rin naman natin pwedeng kalimutan ng ating kabarangay, Councilor Pau Santiago. Alam mo yung maganda dito kay Councilor Pau, bukod sa totoong nagtatrabaho, ang daming magandang panukala, pinaglalaban niya mga ordinansa para sa ating mga, lalo na para sa mga senior citizen natin. Pero ang maganda kay Councilor Pau, depende sa lakas ng pagkabigkas ko ng pangalan niya, ay siyang tumataas din ng kanyang talon. Tingnan niyo po, kanina binulong ko lang pangalan niya, di ba? Medyo relax lang. Pero pag sinabi natin na ang tumulong sa atin sa expansion ng local senior pension ay si Councilor Pau Santiago. Ayun, medyo. At kung lakasan pa natin